Hindi tayo kailangan ng Diyos. Yan ang totoo. Siya Diyos pa rin kahit wala tayo. Hindi tayo ang mahalaga sa Diyos dahil siya'y makapangyarihan kahit wala tayo. Pero ang kagandahan sa Diyos, ginusto niya. Galing talaga sa Kanya. Ginusto niya na mahalin tayo. Hindi niya kayo kailangan. Hindi niya ako kailangan. Mananatili siyang Diyos. Subalit ginusto niyang ibigin tayo. Sa simula't simula pa. Ang katunayan na minahal niya tayo ay si Jesus. Si Jesus talaga. Wala nang iba. Kasi kung sabihin natin na minahal tayo kasi para meron siyang kasama, nilikhayan tayo. Pero yung kamatayan ni Jesus, bumaba siya sa trono, nagkatawang tao, tinigman ang mabuhay na isang tao na walang kapangyarihan. Tao talaga, hindi siya Diyos at that time. At namatay sa krus para lang ibalik ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi at that time, hindi niya na rin tayo maiibig dahil sa kasalanan natin. Masakit yun. He decided it. Dinesisyonan niya, mamahalin ko kayo sa magitan ni Jesus. And when He rose up, and that is the good news, mahal kayo ng Panginoon, kahit anong mangyari sa inyo, kahit gaano kalalim ang inyong kasalanan, God still love you. Yes? Bakit? Ba't sinasara? Kumikislap? Okay na nga. Sige. So imagine ninyo, inuna niya tayo. Hindi niya kayo kailangan. Pero pinagdesisyonan niya na mahalin tayo. At nilikha tayo, hindi niya iniisip kung iibigin natin ng Diyos o hindi. Alam niya na yun, maraming hindi iibig sa Kanya. Subalit, meron din namang iibig sa Kanya. Kaya si Jesus ay namatay sa mga handang umibig sa Kanya. Kaya sabi niya, naghahanap ako ng mga tupa ko. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. From eternity to eternity, alam niya na ang magiging desisyon niyo. Kaya sabi niya, lagi niya sinasabi, mga tupa ko. Kasi, alam niya na yung hindi ibig sa Kanya, hindi siya i-prioritize. At alam niya na talaga na mayroong susuko sa Kanya. Magbibigay ng buhay sa Kanya. At yun ang nakakatakot sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, let us decide to priority. Pakita natin na siya ang priority natin. I-prove natin na talaga siya ang ating Diyos. Now, dito sa babasahin natin, nag-lecture siya. Kasi dito maraming balakid sa buhay natin. Maraming mga unstable na buhay. No? Puno tayo ng alanganin, puno tayo ng takot, puno tayo ng mga pinangangambahan. Pero sabi niya, hindi naman dapat kayo mangamba. Kasi alam na ng Diyos ang para sa inyo. Alam na ng Diyos kung paano kayo mabubuhay dito. He taught how to live a stable life on earth. Yan ang kanyang lecture. Hindi yung trabaho, hindi yung degree, hindi yung connection. At the end, sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Yan ang magbibigay sa inyong stability sa inyong buhay. Stability sa inyong damdamin, stability sa inyong ekonomiya, sa inyong finances, stability sa inyong relasyon. Let us read Matthew 6:25 to 33. Seek ye first. Hunahin niyo ang Diyos. Kung ang Diyos, idun na nga tayo eh.
Hindi niya tayo kailangan, pero pinahalagahan tayo. Ganon kahalaga tayo sa Diyos. And the guarantee na mahalaga tayo sa Diyos, wala nang iba ang kamatayan ni Jesus, ang dugo ni Jesus. Mahalaga tayo sa Kanya. Now, He was teaching na unahin niyo naman ang Diyos din, ang Kanyang kaharian. Hanapin niyo siya. Kayo marami kayong sakit ng ulo, marami kayong problema, marami kayong hinanakit, marami kayong dinadala. Pero isa lang naman talaga ang formula. Isa lang ang formula. At the end, sabi niya, unahin niyo muna ang kaharian niya. And everything will be stable. Lahat naman yan darating. So, ang dami niyan ni-lecture about practical life. Ito yung beatitude niya eh. So, nag-preaching siya maghapon. Nangaral siya buong araw. Ang dami niyan sinabi. Doon sa bundok, nangangaral siya. Ito yung part. Therefore, sabi niya, kung gayon, I tell you, do not worry about your life. Yun ang nakakalungkot sa buhay natin, yung worry. Ang nagbibigay sa inyo ng worry, yung gusto nyo, hindi nyo nakukuha. Kasi gusto nyo yan eh. Hanapin nyo yung gusto ng Diyos. Kaya nga, seek the kingdom. Mag-align kayo sa kalooban niya. Magpasakop kayo sa kanyang pamumuno, sa kanyang gobyerno. Kaya lang tayo nagkakaroon ng mga mabibigat na mga saloobin because hindi natin hinahanap kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is it not life more important than your food? And the body more important than clothes. Parang yung sinasabi niya rito na basta't may kinain kayo, okay na yan, masaya na kayo doon, pasalamat kayo. Eh kasi hinahanap nyo palagi lechon eh, high blood din kayo dyan eh. Hinahanap nyo kasi yung mga may sabaw na masarap. Huwag kayo masyado maghanap sa pagkain. Ang importante, buhay kayo, nakakain kayo, 3 times a day. Lalo kayo problema, hanap-hanap kayo ng masarap. Gusto nyo kumain pa sa labas, eh wala naman kayong ganun karaming pera. Tama na yung kung ano meron sa inyong ref. Iba gusto lagi kumain sa labas, ano? Tapos may mga gusto pa, ayaw nila yung mga simpleng damit. Ayaw nila yung binibigay lang. May mga taong ganun. Hindi sila tumatanggap ng bigay lang. Kasi gusto nila sila bibili. At yung tawag nyo, yung may signature. Yun. May pangalan. Lacoste, yan. Ewan, hindi ko alam yung mga pangalan ng mga magandang damit kasi hindi ko alam eh. Hindi naman ako mahilig yan. Basta fit lang sa akin, okay na. Kaya kayo nang problema kasi hinahanap niyo yung mga bagay na yan eh. Di ba mas magandang may katawang kayo buo, sabi ng Panginoon, kaysa yung yung damit na gugustuhin nyo. Sapat na yan. Okay, hanap ng mga damit na fashionista. Kaya mga fashionista, no? bili ng damit, kahit ang dami-dami ng damit. Sayang. Dito tinuturuan din kayo maging practical ang Diyos. Yung mga life hack. Actually, mga life hack to sa buhay natin. Di ba mas magandang may katawang kayo buo kaysa sa mga damit na yan? Di ba mas maganda pa nga may buhay kayo kaysa sa mga naghahangad kayo ng masarap na pagkain? Okay na rin may sinangag sa umaga. Okay na yung sa tanghali meron kayo diyang kinakain na sinigang. Kaysa bibili pa kayo, magpapagrab pa kayo. Nagbabili pa. Huwag niyong hanapin yung masarap na pagkain. Minsan dyan, pag galing yung masarap na pagkain, nagbabara sa mga ugat nyo. Kasi ang dami mga chemicals. Mga nilalagay para sumarap, mga coloring. Pero yung mga tambog-tambog, yan pa nga mas magandang healthy food. No? Ang nabibigay talaga ng sakit sa atin, yung mga binabarahan ng mga kinakain nyo, ang inyong mga ugat. Ugat sa mata, kaya lumalabo. Ugat sa puso, kaya nagkakaroon ng heart attack. Ugat sa mga
pancreas nyo, ugat nyo, sa mga lahat ng yan, nagkakabara-bara kaya humihina. Actually, yan ang dahilan kung bakit humihina ang mga function nyo. May mga bara na yan. Eh, maganda yung mga simpleng pagkain lang. Mas mahalaga sabi ng Panginoon yung katawan, yung buhay, kaysa pagkain, kaysa sa damit. Kaya pinagbigay sa yung damit, mahalin nyo yan. Ito, bigay lang to. Tagal ko na hindi nakakabili. Tagal ko na hindi nakakabili ng mga damit. Kasi dami-daming damit no? Murang-mura. Dati noon, usong-uso pa yung sungkitan ng damit, Dahil, ang mahal talaga ng damit. Inabutan ko yun, Sambuanga, nagsampay lang ako sandali. Pagka hapunan, wala na yung mga damit ko. Nagnanakawan ng damit. Huwag kayo magsasampay noon, panahon yun, sa gabi kasi nagnanakawan. Pero ngayon, kahit isang linggo na nakasampay mga damit nyo, mga signature pa, walang magnanakaw niyan. Kasi ngayon, ang damit, tig-100 na lang. Talagang binigay na rin ng Panginoon. Mahilig din kayo sa damit. Sige, bibigyan ko kayo ng maraming damit. Mahilig kayo sa pagkain. Bibigyan kayo ng mga maraming pagkain. Alam nyo, pinakamaraming establishment ngayon. Pinakamarami. Lumakad kayo sa Commonwealth, sa Murato. Maglakad kayo dyan sa mga kalsada. Bilangin nyo kung ilang mga restaurant dyan. Ibilangin nyo kung ilan yung mga nagtitinda ng mga litsong manok dyan. Ang dami-dami kasi pagkain yan. Natutupad na rin talaga ang pagdating ng Panginoon. Bago dumating siya, sige, pagsasawain ko kayo sa pagkain. Noon, nung kami pumunta sa Cubao, halos tumulo ang laway ko yung iniihaw na manok na lumalagapak pa yung mga mantika niyan. Talagang bang takam na takam kami, sana makatikim naman ako niyan, ng mga nililitsyong manok. Eh ngayon, ang mura na lang. Magsawa ka dyan. Magkaroon ka ng kolesterol. Sige, kumain ka ng kumain dyan. Ikaw na mismo masusok ka dyan. Yes. Talagang parang ang Panginoon nagbigay ng pagkain sa mga Israelita. Nagigay ng pagkain. Sige, bigyan ko ng pagkain. Hanggang magkanta suka-suka sila. Kasi huwag natin abusuhin ang biyaya ng Panginoon. Unahin pa rin natin siya kung ang kalooban niya. Kaya sabi niya, mas mahalaga talaga yung buhay, hindi yung pagkain. Yung katawan, hindi yung damit. Tuloy nyo. Sige, sa 6:37. 27 pala. Sige, pakituloy. Pakituloy sa 27. Kaya, basahin nyo, sige. Di ba, practical, Practical. Sige nga. Magmukmok kayo. Isipin nyo nga ng ilang libong beses ang mga problema nyo kung ma-solve nyo yan. Alam mo, pinaka-solve nun, harapin mo at manalig ka sa Panginoon. Sabi niya, mag-worry kayo na mag-worry. Buti kung madadagdag ang buhay nyo. Hindi. Ako naman, sa 28. And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Kayo sa 29. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, alam niya yung mas ibabagay sa mga nilikha niya. Si Solomon ngayon, hindi nakapadamit ng magandang kulay ng doon sa lilies of the valley. Kasi yun para doon. Kaya alam ng Panginoon yung para sa inyo. Huwag kayo maghangad. Huwag kayo mainggit. Kasi nagsisimula yung hangad Yung mainggit, yung ina-idolize yung ganda ng ibang tao, ina-idolize yung husay niya. Never kayo sana mag-idolize ng mga tao, kahit yan preacher, kahit na yan evangelist. Huwag niyong hangaan yan. Ang hangaan nyo, ang Diyos. Kaya yan naging sikat, kaya yan na maraming naging follower, yun lang kalooban ng Panginoon at Him sa panahon niya. Hindi parang halos sambahin natin siya. Kasi, alam niyo kung bakit kayo nag-a-idolize? Gusto niyo rin matulad sa Kanya. Tularan natin ang Diyos, hindi yung tao. Kaya kayo hangad na maging, masyadong hinahangaan yung mga matagumpay na tao kasi naiinggit kayo. Actually, inggit yan. Akala nyo lang ina-idolize, pero naiinggit kayo. Sana ako rin. Huwag kayo mag-idolize ng tao.
Huwag kayong humanga sa tao. Inggit yan. Covert inggit. Yung mga successful na tao, hinahangaan nyo. Actually, hindi nyo hinahangaan yan at ina-idolize nyo. Ginagaya nyo lahat ng kanyang mga practice, ginagaya nyo ang kanyang formula, ginagaya nyo ang kanyang ways. Inggit yun. May mga members, kapag pinag-preach, parang yun na rin yung pastor. Ginagaya nila. Kasi gusto na rin maging successful, naiinggit sila. Sana ganoon din sila. Bagamat marami kong natutunan sa aming pastor dun sa Foursquare. Ang pastor namin sa Foursquare, international. Siya ay, na-invite siya from different world. Kumbaga talagang hahangaan mo. Ang galing niya mag-preach. Naging teacher ko siya ng 4 na beses. Sa homiletics, sa English. Pero alam nyo, hindi ko siya hinahangaan. Inutangan ko pa ng 50 pesos. Hindi ako mahanga. Nakita ko mahusay siya. Kasi alam ko ginagamit siya ng Panginoon eh. At that time, gusto ko magnegosyo. Yung 50 pesos, ang laki na nun, parang 500 eh. Bibili ko ng mga biscuit sa MY San. Iro-rolyo ko gagawin ko negosyo. Alam niyo, unang naisip ko, lapitan, yung pastor ko, president internationally, punta ako sa office niya, nakiusap ako, pastor. Iba, halos di ba kalapit eh, no? Halos pagpawisan eh, halos magmano, halos yumuko eh. Punta ako talaga siya sa office, kinausap ko siya. Pastor, kailangan ko ng ng negosyo. Bible school student ako para magkapera ako. Sinabi ko talaga, pwede ba makautang ng 50 pesos? Kapal na buka, no? Dukot naman agad siya. Sige, susuli ko rin po mga next week. Kasi in my heart, hindi talaga siyang mahusay. Bakit ko siya hahangaan? Bagamat siya ay sikat. Sikat siyang pastor, internationally. Pero binalik ko rin after a week yung 50 pesos. Sinuli ko. Huwag kayong hahanga ng tao. Inggit yan. Huwag kayong humanga kayo sa Panginoon. Na bagamat hindi niya kayo kailangan, mas ginusto niyang mahalin kayo. Kahanga-hanga. Yun ang kahanga-hanga. Yun talaga ang amazing. Nilikha ka lang, nagkasala ka na, pero dinesisyonan pa rin niya na tubusin ka sa magitan ng dugo niya. Yun ang kahanga-hanga. Yun talagang amazing. Hangaan nyo ang ginawa ng Diyos kaysa ibang tao. Maging close kayo sa Kanya. Kung siya, inuna niya kayo, hindi ba dapat natin siyang unahin? Ano na ba tayo? 30 kayo na, no? Sa 30? Oo. Okay, sige. Kayo sa 30. 30 kayo sa 30. Yes. Kita nyo. Alam nyo kung talagang yung problema nyo na ano ba naman buhay ito? Wala nang makain. Di dapat patay na kayo. Noong pa man. Eh kayo, buhay pa kayo. Ibig sabihin, may nagpakain sa inyo. Masabi nyo na yun minsan. Wala kang makain. O talagang gusto nyo lang talaga yung maganda, masarap na pagkain. Pagbukas ng ref, walang makain dito, pero nandun yung mga ulam, tira nga lang, ano? Di kainin mo yun, mga tira. Pasalamatan nyo pa rin yun. Walang makain daw. Ano ba ito? Wala ako ba suot na damit? Pero dami-dami. Gusto niya lang kasi mga brand new, mga pili ng pili. Actually, lahat yan biyaya ng Diyos na pasalamatan. Gamitin nyo, pasalamatan nyo. At kung matuwa sa inyo ang Panginoon Diyos, dahil pinasasalamatan nyo lagi siya, i-upgrade niya yan. Ina-upgrade niya. Ang Diyos mahiling mag-upgrade kapag natutuwa sa mga nagpapasalamat sa Kanya. Pero kung kayo wala kayong utang na loob, may pagkain, sabihin nyo, walang pagkain. May buhay kayo, sabihin nyo, ano ba naman buhay ito? Ang daming damit sa aparador, sabihin nyo, walang masuot. Ingratitude.
Mga ingrata. Dapat maging gratitude tayo. Di ba, mga girls? Minsan nasabi niyo yun. Wala kayong masuot. Hello? Ako hindi ko nasabi yun. Kasi kung ano meron dyan, susuotin ko talaga. Nakarinig na kayo sa mga girls, wala akong masuot na damit. Iampas mo yung mga damit na yan. Walang masuot. Mga ingrata. Pasalamatan nyo naman ang Panginoon. So, lahat ng yung pinasasalamatan, dapat maging positive tayo sa Diyos. 32. Ito, alam nyo yung mga naghahanap lagi ng mga bagay dito sa daigdig na magpasasatisfy sa kanila. Ito ang sabi ni Jesus. For the pagans run after all this. Alam nyo ba yung pagans? Walang Diyos. Mga pagano. Yan ang inahanap ng mga pagano. And your heavenly Father knows that you need them. Alam niya naman ang gagamitin niya yan. Alam niya na kailangan niya ng pagkain. Alam niya naman na may kakailanganin kayo sa buong linggo. Pero mas inuunay niyo yung hanapin niyo yung gusto niyo. Yung takot niyo. Mas pinangangambahan yung mawalan kayo. Hindi kayo pagwawalain ng Panginoon. Matatapos ang lahat kapag talagang wala na ang langit at lupa. Pero as long as nandito tayo, the mercy of God is here. He died for you. He supports you. His presence is always with you. Kaya huwag niyo susumpain ng araw, huwag niyo susumpain ng buhay niyo, huwag niyo sabihin na walang makain, huwag niyo sabihin na wala kayong pera, huwag niyo sabihin ng lahat ng yan, pasalamat kayo kung meron kayo. God is merciful. Sige, sa 30, kasi yung mga taong ganon, mga pagano. Tinuring pa naman kayo mga Kristiyano, tinuring pa naman kayo na tinubos kayo ni Kristo, tinuring pa naman kayo na minahal kayo ni Kristo. So sabihin niyo, walang kwenta ang buhay. Sampal sa mukha yun, mga ingrata at ingrato kayo. Pasalamatan niyo lagi ang Panginoon kung ano meron tayo. Okay, sa 33. Hindi tayo mga pagano, ha? 33, lakasan nyo. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to us. Yes! Unahin yung hanapin nyo muna ang kaharian niya. Ang kaharian niya ay righteousness. Ang kaharian niya ay humility. Ang kaharian niya, it is with power. Ang kaharian niya ay puno ng pananampalataya. Ang kaharian niya ay puno ng pag-asa. Ang kaharian niya ay puno ng pag-ibig. Ang kaharian niya ay puno ng pananampalataya. Kasi kung inuunan niyo yung sarili, alam niyo, kabaligtaran ng lahat ng yon. And prioritizing His kingdom. When you say kingdom, siya ang mamumuno sa inyo. May gobyerno. Tulad dito, sinusunod natin ang mga batas ng gobyerno ng Pilipinas. Sumunod kayo sa batas. Dahil kung kayo lumakad ng walang sign na bawal tumawid dito, baka may nakabang doon, huhulihin kayo. Bawal yon. Jaywalking. At kung kayo ay nanguha lamang ng gamit na may gamit na walang paalam, bawal yon. Kailangan merong rules na igalang mo ang rights ng iba. Okay, basta-basta papasok sa ibang bahay. Kasi yun yung rules eh. Yun yung gobyerno eh. Yun yung binigay sa ating batas eh. The same way with you. Ang Diyos may sariling batas. Yun nga, yung kalooban niya. You have to follow it first para maging maayos, maging stable ang inyong buhay. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Darating at darating yun. So, prioritizing His kingdom and righteousness, make your life stable. Kaya lang tayo hindi nagiging stable kasi iba yung priority natin. Ang pinaprioritize natin yung damdamin natin. Ang pinaprioritize natin yung takot natin. Ang pinaprioritize natin yung bagay dito sa daigdig, hindi yung para sa Kanya. Pagbali ang inyong priority, nagiging unstable ang inyong buhay. Nagiging unstable ang inyong finances. Nagiging unstable ang inyong relasyon. But prioritizing God, lahat ay nagiging stable. Pamilya, relasyon, even finances, nagiging stable. So, Jesus teaches us to submit to the kingdom.
Kaya yung nagturo siya ng mga life hack, no? Ang pinaka-conclusion niya, hanapin niyo muna kasi ang Panginoon. I-prioritize niyo ang kanyang kalooban. Seek ye first the kingdom. Hindi yung hahanapin niyo kung ano-ano. So, he was teaching to each of us, sa buhay natin, talagang pinaprioritize ang Diyos. Siya nagbibigay ng stability sa buhay natin. So, Jesus teaches us to submit to God's kingdom. Jesus teaches us to submit to God's kingdom. Please change. Pakipalit. Wala? Ay, hindi na. Okay. Things that make our life unstable. Ito yung mga bagay sa buhay natin na nagiging unstable ang buhay natin. O Lord, yun na nga yun. Let the Lord govern. Balik mo nga. Ang ibig sabihin ng Diyos doon, let the Lord govern your life. Seek ye first the kingdom of God. Hayaan nyo ang Panginoon mag-govern ng buhay nyo. Hindi yung kung ano yung takot nyo nauuna, hindi yung gusto nyo nauuna. Let the Lord govern your life. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi there are things that make your life unstable. Kapag ang buhay nyo unstable, malungkot ang buhay. Dry ang buhay. Pero kapag ang buhay nyo stable, nandun nagkakaroon tayo ng security, kapayapaan, at kasiyahan. Kaya ano yung mga bagay na nagiging unstable ang yung buhay? Okay? Things that makes our life unstable. Okay? Una, kapag inuna nyo ang fleshly desire, talagang sira ang inyong relasyon. Sira ang inyong pera. Sira ang inyong pamilya. Kaya lang tayo nagiging unstable kasi yung gusto natin. That's why, huwag kayong maging fleshly. No? Huwag kayong maging makalaman. Unahin natin ang Panginoon. Pero pag inuna nyo ang inyong laman, pumapangit ang ating relasyon. Nasisira ang relasyon ng pamilya kapag mayroon third party. Kasi natukso sa babae. Nasisira ang pamilya kapag inuuna ang bisyo. Nasisira ang finances. Imbis sa pamilya, nagagasto sa bisyo, sa sugal. Flesh yan eh. Nasisira ang finances kapag inuuna yung gusto ng mga bagong trend. Merong bagong cellphone, pamimigay yung kanyang cellphone, gustong bumili ng bago, eh di nagkautang ka uli. Huwag tayong masyadong nagpa-follow sa trend ng daigdig. Pahirapan kayo niyan. Maganda na nga yung bahay, pinaganda pa. Maganda na nga yung bahay. May mga ganun tao, no? Walang satisfaction. Then, putting first pride. Huwag niyong unahin ang inyong pride. Kasama na rin din yun. Bago na kabibili ng cellphone, after a year, bumili ulit ng bago, paano kabibili nyo? Mangutang ka. Dinadagdagan yung utang mo. Tapos, benta ng mura. Maging sasakyan. As long as nagagamit siya, except kung malaki ang pera mo, huwag kayo basta mangutang ng bagong sasakyan. Kahit L300 ko, hindi ko mapalitan yan. Kasi, ayos pa naman. Kahit na nabubulok na yan, basta nagagamit lang. Kaya lang ako nakabili ng big bike. Wala akong balak talaga bumili una ng big bike. Kasi kailangan ko eh. Pero pag malaki yan, hindi. May motor ako eh. Kaya lang nung kami galing sa Marinduque at dumaan kami sa service road, ang hirap. Inabot kami ng alas 11 ng gabi dahil nga pahintuhin to. Doon ko naisip, kailangan ko ng big bike para makadaan ako ng Skyway. Pero pag malaki, hindi. Never kong ipagmamalaki ko anong meron ako. Minsan may 500,000 akong naipon. Sabi ko kay Mami, may 500,000 ang church. Akala ko sa church talaga, hindi pala akin pa rin. Hindi ko alam kung saan ko gagastusin. Si Pastor Anton, sabi niya, akala ko bibili niyo ng kotse. Never kong iisipin yun. Kasi meron akong L300.
Yun yung 500,000 nung binili ko sa dalawang loteng ito. Kasi ayoko magyabang. Ni ayoko nga magpa-birthday. The reason why hindi ako nagpapa-birthday, ayokong i-highlight ang sarili ko. Let the Lord highlight my life. Let the angels highlight your life. Huwag niyong unahin ang sarili niyo rito na makilala kayo, na mapuri kayo. Pride destroys your life. Pride goes before distraction. Kasi sa karya ng Diyos, alam niyo, ang talagang naghahari doon, kababaan loob. Kababaan loob. Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Jesus, siya ang aking kinalulugdang anak. Masunurin siya sa akin. Imagine niyo yung hirap nun, namili sila kung sino bababa sa lupa. Pero si Jesus ay nagpakababa na. And then the Holy Spirit, sabi naman ng Panginoon, tuksoin niyo ng anak, pero ang Holy Spirit huwag niyo tutuksuhin. Kasi humble ang Holy Spirit. Hindi siya nananahan sa taong madumi. At kapag tinukso niyo ang Holy Spirit, never na siyang babalik sa inyo. Pride goes before distraction. Pag nauuna yung yabang, nakakasira ng buhay yan. Dahil ang gusto ng Diyos, hayaan yung Diyos na pumuri sa inyo sa kalangitan. Pero dito sa lupa, natanggap nyo na ang kapurihan. Wala na kayong tatanggapin sa kalangitan. Kaya dito yung mga mahilig sa bago, mahilig sa mga trend, mahilig manguna, mahilig makakuha ng atensyon. Huwag kayong masyadong attention getter. Magandang humble lang kayo. Hayaan mong makinig sila sa'yo kaysa ikaw ang magsabi ng mga gusto mo sabihin sa ibang tao. Hayaan mong hintayin na makinig sila sa'yo. May mga tao kasi gusto siyang pakikinggan lagi. Gusto siya ang bida. Gusto siya ang attraction ng tao makarinig sa kanya. Hindi maganda yun. Hintayin mo na pakinggan ka ng tao. So pride, putting first pride, nakakasira ng relasyon, nakakasira ng pagkatao, nakakasira ng isipan. Kasi nga, kapag wala na pumapansin sa'yo, yan na, sira ng iyong mood. Sira na. Pero kahit na walang pumansin sa'yo, dahil hindi mo hinahanap ang pride, masaya ka. Kaya mong kumain mag-isa, kaya mong mamasyal sa mall mag-isa. Kasi hindi mo hinahanap ang ibang taong papuri. Ang hinahanap mo ay ang anghel. Anghel, papuri ng anghel at ang papuri ng Panginoon Diyos. Putting first fear. Kapag inuuna niyo yung takot niyo, walang mangyayari sa buhay niyo. Marami dito natatakot, baka hindi kayang gastusan. Nung kami, sabi ng daddy ko, mag-anak na kayo, okay, mag-control. Kasi kinatakot ko baka hindi ko kaya magkaroon ng baby. Pinakinggan ko yung daddy ko. Talagang Diyos nagbibigay ng pangailangan. Binigyan ako ng part-time, basta kung ano yung kailangan mo, dumarating eh. At nung kami ay umalis na sa apartment, magsubukod na kami, excited ako kasi alam ko God will provide a house. And then God gave us this house. Huwag lang matakot kayo. Anong gagastusin ko? Anong gagawin ko? Ito ba'y magiging successful as long as you are inspired? God will push it through. Hindi kayo. Nung nakita ko na nabilin itong 2 loteng to, magsisimula na ng building, wala talaga akong pera nun. Nagastos ko na lahat ng pera ko. 300,000 na lang. Ang unang naramdaman ko nung nagpasimula kami ng building dito ginawa. Kumakalamansi mura ko. Literal, kumakalamansi mura ko. Baka hanggang dito lang to, maghintay na lang kami ng mga ilang taon uli. Yung pala, dinire-diretso ng Panginoon. Dinire-diretso. And that is the miracle of God when you follow His will. Putting first fear, it destroys your plan, it destroys your dream, it destroys your future. But following His will, sundin niyo yun. Talagang siya mapoprovide ng lahat ng yan. And putting first laziness, ito, ang Diyos gumagawa. Sabi ni Jesus, ako'y gumagawa, ang Ama'y gumagawa.
Kaya galit siya sa mga tamad. But being obedient, sundin nyo ang kalooban ng Diyos, maging masipag kayo sa Panginoon. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Kaya ito yung mga bagay na ang buhay nyo magiging unstable kapag inuunan nyo ang inyong laman, kapag inuunan nyo ang inyong pride, kapag inuunan nyo ang inyong takot, kapag inuunan nyo ang inyong katamaran, at marami pang ibang mga negatibo na nakakasira ng ating buhay. Kaya, to dispel them, para mawala yon, ang payo ng Panginoon sa atin, in His Word, seek ye first the kingdom of God. At lahat ng yan susunod sa inyo. Tayo lahat magsitayo. Put God first. Unahin natin ang Diyos. Inuna tayo ng Panginoon Diyos. Hindi niya tayo kailangan. Hindi niya tayo kailangan. Pero pinili niyang mahalin tayo. Siya'y Diyos pa rin at marami siyang nilikha. Pero mas pinili niyang mamatay sa krus para ibalik ang ating relasyon sa Kanya. Inuna tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Hindi ba dapat nating unahin din siya? And in His teaching, para maging stable kayo dito sa lupa, sabi niya, para maging maayos ang inyong buhay, para wala kayong katakutan, hanapin niyo muna, una, ang Diyos, ang Kanyang righteousness and His kingdom, and everything ibibigay sa inyo ng Panginoon. Nais kong hawakan niyo ang balikat ng inyong katabi. Hawakan niyo lang, and I will pray for you. As if you are praying also for your seatmate. O Diyos, palakasin niyo ang aming damdamin na hanapin kayo, Lord God. Magkaroon kami ng firm decision. Kayo ang aming uunahin. Kayo ang aming hihintayin. Panginoon, dagdagan niyo ang aming kalakasan, ang aming pananampalataya. At Lord, stable ka. At gawin niyo, Lord God, stable ang aming buhay dito sa lupa. And we will seek, Lord God, your kingdom and your righteousness. At tulad ng sinabi nyo, this is the only formula to be stable in this world. And everything will be given unto us in the name of Jesus. Lord, pagpalain nyo ang kapatid kong ito. Palalagoy nyo ang kanyang kabuhayan. Patatagin nyo ang kanyang pamilya. Pupunin niyo siya ng pag-ibig at pananampalataya. At siya'y lalakad ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.